Hello po mga ka-episode, andito na naman po tayo para sa ating panibagong episode about nga po muli dito nga po kay Mr. Donnie Pangilinan at Miss Belle Mariano. Ang pelikulang sumubok nga po sa kanilang pag-ibig at sa kanilang sarili. May mga relasyon nga po na nagsisimula sa simpleng pagkakaibigan na uuwi sa pagmamahalan at kalaunan nga po ay nagiging bahagi na ng pagkatao ng dalawang taong nagmamahalan. Pero paano kung dumating nga po ang panahon na mapapatanong ka sa sarili mo? Mahal ko pa ba siya o nasanay lang ako na nandyan siya? Ito nga po ang isa sa mga mabibigat na tanong nga po na sentro nga po na naging pelikula nga po nila Mr. Donnie Pangilinan at Miss Belle Mariano. Sa isang pag-uusap nga po na nakita po natin, nakasama nga po si Miss Danny Barreto, ibinahagi nga po ng dalawa ang ilang detalye tungkol nga po sa kanilang pelikula at kung paano nga po at bakit nag-i-special para sa kanila ang kwento nga po ng kanilang ginampanan. At higit nga po sa isang simpleng love story, mukhang may mas malalim nga po na gustong ipakita ang pelikula tungkol nga po sa tunay na relasyon, pagkilala nga po sa sarili at kung minsan ang mahirap na desisyong kailangan gawin kapag hindi na tulad ng dati ang isang pagsasama. Sa unang bahagi nga po ng kanilang pag-uusap na pag-usapan kung ano ba talaga ang kwento ng pelikula. Ang sentro nga po ng isang storya ay isang magkasintahan nga po na matagal na magkarelasyon. Sa tagal nga po ng kanilang pagsasama, marami na nga po silang pinagdaanan. May masasayang alaala, may mga pagsubok, may mga pagkakataon nagkakaintindihan sila at syempre may mga problemang unti-unting maaaring magbago sa isang relasyon. Hanggang sa dumating nga po ang punto kung saan nagdesisyon nga po silang mag-road trip. Pero hindi ordinaryong road trip nga po ang kanilang gagawin. Para nga po sa kanila, isa itong pagkakataon upang malaman kung may dahilan pa ba para ipaglaban ang kanilang relasyon o kung panahon na para tanggapin na kailangan na nga nilang maghiwalay. At dito nagiging mas interesting nga po ang kwento. Dahil habang magkasama nga po sila sa kanilang paglalakbay, hindi lang po nila kailangang harapin ang isa't isa. Kailangan nga din po nilang harapin ang mga tanong na matagal na nga po nilang maaaring iniiwasan. Ano ba talaga ang gusto nila? Sino sila kapag wala ang kanilang partner? At higit sa lahat, mahal pa ba nila ang isa't isa? O ang pinaghahawakan na nga lang po nila ay ang mga alaala ng kanilang nakaraan? Bakit nga po naging interesado si Miss Belle Mariano sa pelikula? Nang tanungin kung ano ang nagustuhan nila sa proyekto ng unang i-pitch nga po sa kanila, ibinahagi nga po ni Miss Belle Mariano na malaki ang naging epekto sa kanya nang mabasa nga po niya ang script. Para nga po kay Miss Belle Mariano, hindi lamang basta love story ang material. Mayroon itong honesty. Ipinapakita nito ang mga taong hindi perpekto. Mga taong maaaring magmahal pero nakakasakit din po. Mga taong may sariling pagkukulang. At mga taong dumadaan sa buhay na parang totoong buhay, lamang may saya, may lungkot, may kalituhan at may mga desisyong hindi madaling gawin. Ito nga rin po ang isa sa mga dahilan kung bakit naging interesting nga po ang pelikula para sa kanilang mga artista. Dahil hindi kailangan maging perpekto ang mga karakter. Sa halip, kailangan nila maging totoo. At kapag ang isang karakter nga po ay tunay na parang isang ordinaryong tao, mas madali para sa manonood na makaramdam nga po ng connection sa kwento. Dahil baka may makapanood nga po nito at masabing parang naranasan ko rin ito. Isang mature nga po at relatable nga po na kwento. Isa pang bagay na naging kapansin-pansin nga po sa kanilang pag-uusap ay ang pagiging mature nga po ng pelikula. Hindi lamang nito pinapakita ang kilig o masasayang bahagi nga po ng pagmamahalan. Sa halip, pinapakita rin nito ang mga komplikasyon na kasama ang isang matagal na relasyon. Dahil sa totoong buhay, hindi naman po araw-araw puro kilig. May mga araw na masaya, may mga araw na tahimik, may mga hindi na pagkakaunawaan. At may mga pagkakataon nga po na kailangan mong tanungin ang sarili mo kung ikaw pa rin ba ang taong gusto mong maging habang nasa relasyon ka? Dito nga po pumapasok ang isang mahalagang tema na tinatalakay rin po ni na Mr. Donnie Pangilinan at Miss Belle Mariano, ang identity o ang pagkakakilanlan ng isang tao. Saad nga po ni Miss Belle Mariano, kilalanin muna ang sarili. Ayon nga po kay Miss Belle, mahalagang hindi mawala ang sariling pagkakakilanlan dahil lamang nasa isang relasyon ka. Dahil minsan kapag matagal na kayo magkasama ng isang tao, maaaring hindi mo namamalayan o halos lahat nga po ng desisyon mo ay nakabase na sa relasyon. Nakasanayan mo na ang presensya, nakasanayan mo na ang routine ninyo, nakasanayan mo na kung paano kayo
pamumuhay bilang magpartner. Pero paano kung isang araw maramdaman mong hindi mo nakilala ang sarili mo? Dito nga po pumapasok ang idea na minsan kailangan mo rin piliin ang iyong sarili. Hindi ibig sabihin nito na hindi mo na mahal ang taong kasama mo. Minsan kailangan mo lang maging honest sa sarili mo. Masaya pa ba ako? Ako pa rin ba ang nasa sarili ko? Ako pa rin ba ito? Nakakatulong ba ang relasyon na ito para maging mas mabuting tao ako? O baka naman unti-unti ko nang nawawala ang sarili ko. At ito nga po isa sa mga dahilan kung bakit maaring maging relatable nga po ang pelikula sa maraming manonood. Dahil hindi lamang po ito tungkol nga po sa tanong na mahal mo ba siya, kundi pati na rin po sa tanong na mahal mo pa rin ba ang sarili mo habang kasama mo siya. Si Mr. Donnie nga po at ang paglalarawan ng isang totoong tao. Sa kabilang banda, binigyang diin nga po sa pag-uusap na malaking hamon para sa mga artista ang pagganap nga po ng mga karakter na hindi perpekto. Hindi sila sa mga taong laging tama. May mga pagkakataong nagkakamali rin po sila. May mga pagkakataon nakakasakit po sila. At mayroon din po mga pagkakataon sila mismo ang nasasaktan. Ito nga pong klase ng karakter na hindi madaling gampanan dahil kailangan mong alisin ang idea na dapat laging mabait o tama ang isang bida. Sa totoong buhay, may mga taong mahal natin pero may mga pagkukulang. At may mga taong nagmamahal sa atin pero hindi nangangahulugang magiging maayos po ang lahat. Kaya para nga po kina Mr. Donnie Pangilinan at Miss Bel Mariano, mahalaga nga po ang pagiging honest sa kanilang portrayal. At may isang sorpresa nga po sa kanilang pag-uusap. Habang nagkukwento nga po tungkol nga po sa naging pelikula nga po ng dalawa, nagkaroon nga din po sila ng isang nakakatuwang moment nga po na mabanggit nga po ang pangalan ni Mr. Donnie Pangilinan. Ibinahagi nga po ni Miss Bel Mariano isang fun fact na lumaki nga po siya kasama nga po si Mr. Donnie Pangilinan. Dahil nga po dito naging mas personal at mas nakakatuwa ang bahagi nga po ng kanilang pag-uusap. At kahit biruan lamang po ang naging tono ng moment na iyon, ipinakita rin ito kung gaano katagal nang magkakilala ang ilan sa mga taong nasa paligid nga po ng kanilang proyekto. Pero higit po sa kanilang personal na koneksyon, malinaw na may malaking tiwala nga po sila sa material na kanilang ginagawa. Samantala, hindi lang po ito tungkol sa paghiwalay. Isa nga po sa pinakamahalagang bahagi nga po ng kanilang pag-uusap ay ang tungkol nga po sa closure. Kapag natapos nga po ang isang relasyon, madalas iniisip na parang nabura na rin po ang lahat na nangyari. Pero hindi naman ganon kasimple ang pagmamahalan. Ang pagtatapos nga po ng isang relasyon ay hindi nangangahulugan na wala na naging halaga ang mga pinagsamahan. Hindi nga rin po ibig sabihin na naging kasinungalingan ang mga masasayang alaala. Minsan nagiging totoo ang pagmamahalan kahit hindi ito nauwi sa habang buhay. At marahil ito nga po sa pinakamalaking mensahe nga po ng naging pelikula nila. Na may mga taong darating sa buhay natin upang makasama natin sa isang bahagi ng ating paglalakbay. At kapag dumating nga po ang panahon na kailangan na maghiwalay ng landas, hindi ibig sabihin na kailangan nating ituring na walang saysay ang lahat ng nangyari. May mga relasyon na natatapos, ngunit ang mga aral na iniwan nito ay nananatili. Kaya naman po ang bagong kabanata nga po ni Mr. Donnie Pangilinan at Miss Bel Mariano. Kung tutuusin nga po sa kabuuan nga po, mukhang ang naging pelikula nga po ay isang bagong yugto para nga po kay Mr. Donnie Pangilinan at Miss Bel Mariano. Hindi lamang po dahil muli silang magkikita sa isang proyekto, kundi dahil mas matured na nga po at mas makatotohanan nga po ang tema ng kanilang hinarap. Mula nga po sa simpleng tanong tungkol nga po sa pagmamahalan, umantong nga po ang kwento sa mas malalim nga po na tanong tungkol nga po sa kanilang sarili, sa relasyon at sa kinabukasan. At marahil iyon nga po ang dahilan kung bakit sinabi nga rin po ng kanilang pag-uusap na naging exciting nga po ang naging proyekto nila sa pelikula. Saad nga po nila dahil habang lumalaki nga po ang mga artista, nagbabago nga rin po ang mga kwentong kanilang kayang ikwento. Hindi na lamang po tungkol sa kilig, hindi na lamang po tungkol sa magandang love story, kundi tungkol na rin po sa mga desisyong kinakarap ng mga taong tunay nga pong nagmamahalan. Samantala sa wakas nga po or sa huli, ang pelikula nga po ni Mr. Donnie Pangilinan at Miss Bel Mariano ay tila nagtatanong sa bawat manonood. Kung mahal mo ang isang tao, sapat na ba yon para manatili kayo habang buhay? O may mga pagkakataon bang kailangan mong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi palaging nangangahulugan ng pananatili? At kung dumating nga po ang araw na kailangan mong pumili sa pagitan nga po ng isang relasyon at ng sarili mong pagkakakalinlan, ano ang pipiliin mo? Siguro yun po ang pinakamagandang bagay tungkol nga po sa kwentong ito.
Hindi nito kailangan sabihin kung sino ang tama o mali. Sa halip, pinapakita nito sa isang relasyon, may dalawang taong may sariling pangarap, sariling takot, sariling pagkukulang at sariling pangangailangan. At syempre, minsan ang pinakamahirap na klase nga po ng pagmamahal ay hindi na nga po ang pag-iwan, kundi ang pagtanggap na may mga bagay nga po na hindi na maaring pilitin. Dahil ang pagtatapos nga po ng isang relasyon ay hindi nangangahulugang hindi na naging totoo ang pagmamahalan. Minsan ang pagtatapos nga po ng isang paraan lamang para magsimula ang isang bagong kabanata. At ngayon, malaking tanong nga po naghihintay sa mga manonood, lalong-lalo na nga po sa mga taong hindi pa nga po nakapanood ng pelikula nga po ng Don Bell, na tayo nga po sa wakas. Mananatili ba ang dalawang karakter sa kanilang relasyon o pipiliin nilang harapin o hanapin muna ang kanilang sarili? Kaya naman po sa mga hindi pa po nakapanood ng pelikula nga po ng Don Bell na tayo sa wakas, panoorin nyo na po at para malaman nyo kung ano ang kasagutan. At kung gusto niyo ang ganitong klase mga kwento at updates tungkol nga po sa inyong mga paboritong artista, lalong-lalo na nga po dito sa Don Bell kay Mr. Donnie Pangilinan at Miss Bel Mariano, huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click nga po ang notification bell. Ako po ang next episode PH, ang inyong kasama sa pagbabalita at pagkukwento ng mga kwentong hindi dapat palampasin. Maraming salamat po sa panonood, kaibigan, at magkita-kita po tayo sa susunod na videos. But I know how I feel. Faster than you like. It's over and that's the end. Yeah. Faster than you like. It's over and that's the end. It's over and that's the end. I want to find my way to you. Yeah, baby. I want to find my way to you. Gotta find my way, baby. I don't need a reason to say what I want when it's real. If I see you acting patient, you never know your last meal. Faster than you like. It's over and that's the end. It's over and that's the end. Faster than you like. It's over and that's the end. It's over and that's the end. Yeah, yeah. Passing